Hello, what is up mga kaibigan? This is Mr. Anime Ken. Naghahatid naman sa inyo ng isang panibagong chapters ng JJK. So ayun, matapos ang labanan na Yuji at Choso na talaga namang napakaangas at exciting na kung hindi mo pa ito napapanood, I highly recommend na panoorin mo na rin yan kaibigan. At dahil sa previous chapter review na yon, ay siguro na may uhaw na rin kayo sa kung ano ang susunod ng mga mangyayari. At isa lang masasabi ko, 3 versus 1 ang labanan ngayon, kaya exciting rin ang labanan o di kaya mas sigit pa ito sa Choso versus Yuji. Kaya make sure na panoorin nyo po ang video hanggang sa dulo. Kaya sa video ito ay i-review na natin ang chapter 106 up to 109. Isasali na rin natin ang iba pang pages ng 106 dahil isinali kong kinover ang mga first few pages nito sa nakaraang video natin. So wag na natin patatagalin pa. Shoutouts at the later end of the video. Simulan na natin. So after nung natapos ang labanan na Yuji at Choso, ay sa sumunod na eksena ay itinuon na naman ng pansin kinila Nobito, Nanami at Maki na magkasama papunta sa B5 floor. Ngunit bago pa man sila makapunta roon ay nakaabang na pala itong cursed spirit na parang humanoid na octopus na isa sa kasamahan ni na Brain-kun. Dito ay makikita nating tila ba nagtatago itong cursed spirit sa takot habang naghahanda na rin sina Nanami at Maki. Si Nobito naman ay biglang itinilabas ang kanyang curse technique na parang isang screen na lumilitaw na may larawan nitong cursed spirit na sabing masyadong mabagal daw si Nanami, kaya matapos nang ipinalabas ni Nobito itong screen ay bigla niya itong sinuntok at nabasag at the same time ay tumama rin ang kanyang suntok sa tunay na katawan nitong cursed spirit. Kaya napatalsik ito dahil sa lakas ng suntok na kanyang natamo. Na makita ito ni Maki ay napatanong siya kay Nanami kung nakita ba raw niya ang ginawa ni Nobito. Sagot naman ni Nanami na hindi raw niya ito nakita dahil sa kanyang isipan ay napamangha siya sa bilis ng attacking yun na ginawa ni Nobito. Matapos nito ay ang hinang-hinang cursed spirit ay biglang sumuka na napakaraming mga buto ng katawan ng tao. Dahil dito napatanong si Nobito kung ilang tao na ba raw ang nakain nito. Matapos nito ay makikita nating umiiyak itong cursed spirit habang tinatawag nito ang pangalan ni na Jogo, Mahito at Hanami. At bigla itong nagalit dahil sa pinatay umano nila si Hanami, which refers sa cursed spirit na pinulbo ni Gojo. At sumunod na panel ay lumabas na rin ang tunay pala nitong form o anyo, isang developed form na cursed spirit. Sabi dito ni Nobito, kaya pala mahina ito kanina dahil cursed womb pa pala ito sa kanyang unang form, which is kagaya nitong sa makikita natin sa anime na isang uri ng cursed womb o hindi pa fully developed na cursed spirit. Kaya matapos nito ay simula na ang labanan. Habang naghahanda na si Nobito ay nagcast naman itong cursed spirit ng isang curse technique na tubig na diretso na itong inatake sa kanila, na ikinabigla ni Maki dahil sa napakarami ng tubig na inirelease nito na mas marami pa sa kayang mairelease ng Max Elephant ni Megumi. Habang balik na naman tayo kay Nobito, dito ay nagpalabas si Nobito ng marami-raming screens na sabi niya rito sa cursed spirit na alam ba raw ng cursed spirit na to kung ilang frames sa isang segundo ang inilalagay sa isang animated sequence. Habang nagsasalita naman si Nobito ay sumagot naman ang cursed spirit na hindi raw cursed spirit ang kanyang pangalan dahil may pangalan nga raw siya at ang pangalan niya ay si Dagon. Matapos ito ay biglang umatake si Nanami sa itaas na kaagad namang sinangga nitong si Dagon, ngunit dahil sa lakas ay nagawa ni Nanaming mapababa ito. Dahil dito ay dali-daling sumugod si Maki, ngunit nagawa naman ni itong mapigilan ng kalaban at maya-maya pa'y hinawakan naman o tinap ni Nobito ang tagiliran ng kalaban na dahil dito ay biglang nakapaglabas si Nobito ng screen na may larawan nitong kalaban na diretso namang kaagad sinugod at inatake ni Nanami. Dahilan na mabilis na rin tinamaan ni Nanami ang tunay na katawan ng kalaban, ngunit nagawa pa rin madepensahan ni Dagon ang kanyang sarili mula sa attacking yun. At sa mga nagtataka sa curse technique ni Nobito ay i-explain natin yan sa susunod nating video, kaya focus muna tayo sa kanilang labanan ngayon. So nagawang madepensahan ni Dagon ang attacking yun ni Nanami gamit ang isang parang tubig na umiikot sa kanyang katawan na nagsisilbi nitong depensa. Dahil dito ay pinalibutan siya nitong tatlo. Sabi rito ni Nobito na may napakalakas daw na amount of curse energy itong kalaban at posibleng may tinatago pa raw itong technique, kaya na may dapat ay sabay-sabay raw silang aatake gamit ang kanilang mga bilis. Kaya na may sunod-sunod na mabilisang umatake ang tatlo sa magkabilang bahagi nitong parang shield na tubig ng kalaban, at dahil dito ay napilitan itong si Dagon na ikansila ang technique at mabilis na tumalon sa ere. Ngunit ang hindi niya alam ay biglang lumabas si Nobito sa likuran nito at sinipa siya ng napakalakas, at matapos to'y hindi pa nga nakabalik sa posisyon itong si Dagon ay mabilis na kumilos si Nobito at sinundan ng kalaban ng isang napakalakas na suntok. At di pa yan, kinombohan
nagustuhan pa niya si Dagon ng isa pang suntok. Habang ginugulpi siya ni Nobito ay medyo nababahala na itong si Dagon dahil sa sobrang bilis raw ni Nobito na ani ay parang mas mabilis pa nga raw ito kay Jogo. At dahil dito ay hindi man lang siya nakagawang gumamit ng mga teknik. Matapos ito biglang gumamit si Dagon ng parang hand sign at nang mapansin ito ni Nobito ay ginulpi na naman siya nito gamit ang magkasunod na malalakas na suntok. Ngunit kahit sa kabila ng lahat ng yon ng mga combo attacks ay maya-maya pa laking gulat ni Nobito nang nagawa ni Dagon na gumamit ng domain expansion at dahil dito ay biglang naging isang beach ang buong kapaligiran at na nagawang matrap nito ang tatlo. At ang domain expansion na to ay may pangalang Horizon of Captivating Skanda. So ang beach pala na nakikita natin sa anime na pinupuntahan ng mga kalaban ay isang domain expansion pala nitong si Dagon. At may nakita rin ang ating mga bida sa loob ng domain expansion at yun ay yung subscribe button na pwedeng pindutin ng hindi pa nakasubscribe sa channel para maging updated raw sila sa videos natin. Anyways, natapos nito ay nang maitrap sila nitong si Dagon ay biglang nasugatan si Nanami at Maki galing sa mga parang piranhang isda na nasa loob ng domain expansion at hindi man lang ito nila namalayan dahil sa sobrang bilis raw nito. Habang dito naman kay Nobito ay nagawa niyang ma-anticipate ang atake ng isda gamit ang kanyang inirelease na teknik na tinawag niyang Secret Art Falling Blossom Emotion. At ang teknik na to ay isang counter technique rin laban sa mga domain expansion similar sa kadalasang ginagamit na simple domain. Ngunit unlike simple domain na medyo ini-expand nito ang protected area, ang Falling Blossom Emotion naman ay kumakounter ng mga sure hit ng mga atake galing sa domain. Matapos na maobserbahan ito ni Dagon kung papaano kumikilos ang tatlo sa loob ng kanyang domain, ay ifo-focus raw niya ang 70% na kapangyarihan niya kay Nobito at ang 30% naman ay ifo-focus niya raw kinila Nanami at Maki. Dahil dito, inirelease ni Dagon ang kanyang technique na tinawag niyang Death Swarm at biglang lumabas ang napakaraming iba't ibang uri ng mga sea creatures na mga Shikigami at na mabilis ang mga itong diretsong sumugod papunta sa ating mga bida. Na makita ito ni Nanami ay kaagad niyang sinabihan si Maki na kailangan itong maging alerto at hindi magdadalawang isip na umatake sa mga paparating na sea creatures na Shikigami na to. At nang nasa kalagitnaan pa lang ng pagsasalita itong si Nanami ay bigla siyang kinagat ng isa sa mga Shikigami at maya-maya pa ay magkasunod na naman siyang pinagkakagat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan kaya napasigaw na lamang si Maki nang makita niya ito. Habang dito naman kay Nobito ay kasalukuyan naman niyang finofocus ang kanyang sarili sa pag-counter ng mga paparating na atake. Maya-maya pa ay dahil sa rami ng mga sea creatures na to na nasa kanyang harapan ay hindi niya namalayan ang isang atake ni Dagon na napakalakas na suntok na nagpatalsik sa kanya sa ere na dahil dito ay nagawa namang makagat itong si Nobito nitong mga nilalang na tila ba'y pinagpiyepestahan. Matapos nito ay pinuntahan naman ni Dagon si Maki na kasalukuyang abala sa pakikipaglaban sa mga Shikigaming inirelease ni Dagon. Dito ay sinabihan siya nitong kalaban na siya raw ang pinakamahina dito sa loob ng domain expansion niya at nakaagad naman niya itong sinipa na nagawa pa namang mablock ni Maki. Ngunit napadalsik naman siya dahil sa lakas nito. Maya-maya pa ay biglang bumalik si Maki na sabing kung tatawagin raw siya nitong mahina ay dapat ay nagawa niya raw mawanit siya galing sa ataking yun. Kaya tumugon naman itong kalaban na sabing kung sa ganun ay paparanas raw niya ang mga sinapit noong dalawa na si Nanami at Nobito na pinagkakain ng mga sea creatures na Shikigami. Habang sa isipan naman ni Maki ay dapat talaga muna ay nakipagkita siya kay Megumi bago pumunta dito. Maya-maya pa ay biglang may gumamit ng domain expansion sa loob at yun ay walang iba kundi ang domain expansion ni Megumi na Chimera Shadow Garden. Kaya na may sinigawan ni Megumi itong si Maki at gamit ang shadow technique ni Megumi ay binigay niya kay Maki ang special grade curse tool na Playful Cloud. Dito ay biglang nabuhayan si Maki at nakahanda na sa kanyang susunod na atake. At nang makita ito ni Dagon na biglang pumasok si Megumi sa kanyang domain ay kaagad niya itong tinangkang aatakihin, ngunit habang papaatake na itong si Dagon ay sa kanyang likuran naman ay dali-daling sumugod si Maki na nagawa namang nasangga nitong si Dagon, ngunit nagdulot pa rin ito ng maliit na sugat. Maya-maya pa ay umikot na naman si Maki at singgundahang inatake si Dagon na sa pagkakataong ito ay nagawa ni Maki mapatalsik siya. Dito ay nag-iisip si Dagon na sabing dahil sa biglaang panghihimasok daw ni Megumi sa loob ng kanyang domain ay nagdulot raw ito ng epekto sa kanyang mga sure hit na atake. Kaya para masiguro raw niya na maibalik niya ang mga sure hit na atake sa loob ng kanyang domain ay kailangan niyang pigilan ang domain expansion ni Megumi. Dahil
Dahil sa sitwasyon raw na ito ay parang nagiging tug of war ang sitwasyon sa kung kaninong domain expansion ang mananaig dito sa loob. Matapos nito ay napakawala si Dagon ng mga Shikigami upang atakihin si Megumi. At napapalapit nito kay Megumi ay biglang dumating ang sugatang si Nanami upang depensahan siya. Matapos ito ay sinabihan siya ni Nanaming proprotektahan raw siya nito galing sa mga atake, kaya kailangan raw ni Megumi i-focus ang kanyang sarili sa pagpapanatili sa kanyang domain expansion. Nang mapansin ni Dagon na buhay pa pala si Nanami ay bigla namang lumitaw si Nobito sa likuran nito at inatake siya na nailaga naman niya kaagad. Habang sa kabila naman ay sumugod na rin si Maki papunta sa kanya. Dahil dito ay napakawala si Dagon ng dalawang Shikigami para paatrasin sina Nobito at Maki. Dito ay nagawang pigilan ni Nobito ang atake sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang technique, at sa mapapansin natin dito ay putol na pala ang kanang braso nitong si Nobito. At sa kabila naman ay nagawa rin ni Maki mapigilan ang Shikigami. Sabi rito ni Nobito na yun lang ba raw ang kayang gawin ni Dagon, na dahil sa atake na natamo niya kanina na tila ba pinagpipestahan siya ng mga sea creatures ng Shikigami mga yun, ay ang nagawa lamang nito ay putulin ng kanyang kabilang braso. Even sa edad daw niya na 71 years old, ay yun lang ba raw ang kayang gawin nitong si Dagon. Habang dito naman kinila Megumi ay abala pa rin si Nanami sa pagproprotekta sa kanya. Nasa isipan ni Nanami na kung magpapatuloy pa ito ay maaaring kaya nilang talunin ang kalaban. Yun ay kung magpapatuloy pa raw, dahil parang nasa kalimitan na rin daw itong si Megumi. Kaya matapos ito ay sinabihan ni Megumi si Nanami na ang akala raw nitong Octopus o si Dagon ay nasa kalagitnaan daw sila ng labanan ng domain expansion, ngunit iba raw ang objective ni Megumi rito, dahil ang kanya umanong gagawin ay ang paggawa ng butas sa loob nitong domain expansion ng kalaban at hindi ang parang tug of war. Kinakailangan raw ni Meguming gumawa ng lagusan palabas ng domain expansion ng kalaban upang makalabas sila, at kung magagawa nila ito ay ito raw marahil ang tanging tsansa upang manalo sila. Ngunit dagdag pa ni Megumi ay mahirap raw ang paggawa ng lagusan palabas kaysa sa pagpasok, dahil sarado na rin daw yung ginawa niyang lagusan kanina upang makapasok. Kaya sinabihan niya si Nanami na kakayanin naman raw niyang gumawa ng exit na sapat na upang makalabas sila, subalit magagawa lamang niya ito sa loob ng iilan lang ng mga segundo. Kaya sa sumunod ay sinabihan niya si Nanami na sa ngayon ay nasa baba raw niya ang dulo ng barrier nitong domain expansion ng kalaban at gagawa raw siya ng lagusan dito upang magawa nilang makalabas. Matapos ito, dali-daling sinigawan ni Nanami si Nobito at Maki na sabing kinailangan raw nilang mag-assemble. Nang marinig ito ni Maki at Nobito ay walang pag-aalinlangang inilagay nila ang kanilang tiwala sa sinabi ni Nanami at dali-daling tumakbo papunta sa kanya habang ginawa nilang daanan ang mga nakalutang na palakang Shikigami ni Megumi. At nang mapansin ito ng kalaban ay iniisip niyang ano ba raw ang gagawin nitong dalawa. Proprotektahan ba raw nila si Megumi? At kung yun daw ang kanilang plano, edi mas madali raw para sa kanya na talunin silang magkasabay. Ngunit nang makita niyang gumawa pala si Megumi ng butas ay huli na ang lahat. Kaya sumigaw na si Nanami na diretso na raw silang lahat kay Megumi. Ngunit may isang pangyayaring biglang ikinagulat nila. Ang taong iniwan ang lahat at na naging malaya mula sa sumpa ng clan at ang hindi naka-inherit ng anumang curse technique ay sa ngayon ay tuluyan na nilang masasaksihan. At yan ay walang iba kundi si Toji Zenin o Toji Fushiguro na biglang pumasok at dumaan sa lagusan na ginawa ni Megumi. Ano kaya ang tunay na pakay ni Toji? Isa ba siyang kakampi o kalaban? Tuluyan na bang makikilala ni Megumi ang kanyang ama? At ano ang magiging konklusyon sa kanilang labanan laban kay Dagon? Lalong-lalo na biglang dumating ang nooy isang halimaw sa pakikipaglaban. Diyan po muna magtatapos ang video at sigurado namang nabitin kayo at ako rin. Hayaan nyo pong gagawin ko pa po ang lahat upang mabigyan kayo ng magandang experience at makapaghatid ng libangan sa inyo. Kaya I'll upload the next chapters as soon as possible. Kaya tutok lang kayo mga kaibigan. Pero bago natin tapusin, shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat sa panonood. Once again, this is Mr. Anime Ken. See you on the next video. Arigatou gozaimasu. Jane!